Ako nga pala si Maynard, alalay ng isang magaling na albularyo sa lugar namin. Madalas siyang puntahan ng mga taong may malubhang sakit na hindi magamot ng kahit anong doktor sa ibang lugar. Ang iba sa kanila ay hindi maipaliwanag ang nangyayari sa sarili nilang katawan, pero nagamot silang lahat ni Mang Joselito. Napakagaling niyang manggagamot, at di ko sinasabi ito dahil alalay niya ako sa panggagamot. Sinasabi ko ito dahil nasaksihan ko lahat kung paano niya tinatalo ang kahit anong itim na kulam o maligno sa katawan ng mga nagpapagamot sa kanya. Hindi rin nagpapabayad si Mang Joselito. Bawal silang tumanggap ng bayad dahil maaaring bawiin ang ipinagkaloob sa kanilang kapangyarihan. Donasyon lang ang kinukuha nila, kahit magkanong bukal sa loob ng ginamot. At dahil madalas ay nagagawa naman ni Mang Joselito na paalisin ang kahit anong sumpa o anumang sakit na kumakapit sa isang tao, karamihan sa kanila ay malaki ang ibinibigay na donasyon. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa kung paanong namatay si Mang Joselito. May nagpagamot kay Mang Joselito, isang matandang babae na may anak na halos kada isang buwan ay sinasaniban ng kung anong demonyo. Palagi sa aking sinasabi ni Mang Joselito na yun na raw ang pinakamahirap na panggagamot na nagawa niya. Napakalakas ng sanib na sa tuwing lumalapit si Mang Joselito ng halos 2 dipa ay titignan siya ng bata at saka tatalsik si Mang Joselito ng malayo. Halos buong araw na dinasalan ni Mang Joselito ang bata habang hawak ito ng 6 na kalalakihan. Matapos ang halos 8 oras na pagdarasal ay tumahimik ang bata. Naglakad ito at lumapit kay Mang Joselito. Nagsalita ito. Ang boses ng bata ay garagal at parang pinagsama-samang boses ng kung sino-sinong nilalang. Aalis ako sa katawan na ito, pero sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno. Pagkatapos ay nahimatay ang bata. Idineklara ni Mang Joselito na tuluyan nang nawala ang demonyo sa katawan ng bata. Tagumpay kami. Pero simula rin noon ay hindi na nakapanggamot si Mang Joselito. Nawalan na siya ng kapangyarihan. Halos buong araw ay pagtulog na lamang ang ginagawa niya. Minsan naririnig siya ng kanyang asawa na nakikipag-usap sa kung sinong nilalang sa pamamagitan ng lengguwaheng Latin. Hindi na rin makausap si Mang Joselito dahil palagi itong tulala sa langit. Para bang may tinitignan o kaya may malalim na iniisip. Ilang buwan ding nagtiyaga ang misis niyang si Aling Rosario sa pag-aalaga kay Mang Joselito na may hindi maipaliwanag na sakit. Isang beses, habang papunta ako sa bahay nila, ay nakita ko sa malayo si Mang Joselito. Hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kinatatayuan nila dahil papatawid silang pareho sa kalsadang may mga mabibilis na sasakyan. Malapit na sana ako sa kanila nang makita ko ang itsura ni Mang Joselito. Umiiyak ito. Tila ba may kung anong matinding sakit na nararamdaman sa katawan. Nakita ko rin na ang batang may hawak sa kanyang kamay ay may nangingitim na mata. Sabay silang biglaang tumawid sa kalsada. Wala akong nagawa. Hindi man lang ako nakalakad o nakasigaw. Isang humaharurot na bus ang bumangga sa katawan ni Mang Joselito. Dahilan upang madurog ang kanyang katawan. Nagkagulo sa kalsada. Tumigil ang ilang mga sasakyan at mga dumaraang tao. Hinanap ko ang batang kasama ni Mang Joselito, pero wala. Mag-isa lang siyang nakahandusay sa kalsada. Sa tindi ng pagkakabangga ay nagkalasog-lasog ang katawan niya. Sabi ni Aling Rosario, ang batang nakita ko ay maaaring ang demonyong pinalayas namin noon ni Mang Joselito. Hindi ito natuwa sa ginawa namin, kaya naghiganti ito sa kanya at nagawa niyang patayin si Mang Joselito. Nangangamba lang ako ngayon.
Kasi mayat maya akong may naaaninag na batang lalaki. Palagi siyang nakasunod sa akin, maging sa panaginip ko. Paulit-ulit siyang may ibinubulong. Ikaw na ang susunod.